Because of the blood of Christ, we are eternally redeemed and forgiven. So, good morning. Napakaganda ng aking devotion for today. So, Hebrews chapter 9 na po tayo. Dito tinatalakay pa rin yung sovereignty on yung mas umiiral pa rin, mas higit si Jesus doon sa Old Covenant. Na bilang siya yung high priest, 'di ba, yung sa Old Covenant noon sa Old Testament is merong tabernacle and there is an appointed priest na kailangan na siya yung initiate ng offering, ng sin offering or sacrifice, 'di ba? Ngayon, dito sa New Testament, si Jesus na ang ating eternal high priest. So sinasabi dito na talagang yung ginawa ni Lord na namatay siya sa krus para i-save ang humanity, it is done once and for all for the salvation of people. Kaya ang Panginoong Jesus ay pumarito sa lupa upang iligtas ang sanlibutan mula sa parusa ng kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Ang kanyang banal na dugo ang naging pantubos at naglinis sa atin sa ating mga kasalanan. Lahat ng sasampalataya sa kanya at tatanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ay siyang maliligtas at nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse us our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Kasi before, kailangan pang mag-sacrifice ng mga animals and kailangan pa mag-sacrifice ng mga animals. So, hindi siya enough to cover our sins. It will just parang eternal washing lang siya. Ibig sabihin nun, hindi makikleanse talaga totally or mapupurify yung conscience ng isang tao. Nung before, yung ginagawa nila. So, every time magkakaroon sila ng kasalanan, they have to offer a sacrifice. 'Di ba? Meaning to say, yung siguro isang kasalanan mo katumbas na isang sacrifice. Sa isang araw, paano kung nagkasala ka ng maraming beses, tapos araw-araw pa? Anong tawag nito? Trick. At the same time, parang napaka-hassle niya, 'di ba? Ngayon, so, sa pamamagitan ni Jesus, ginawa niya siya yung naging sacrifice on our behalf. Kasi nga, last time sa devotion natin, sinabi ko na, no one is qualified talaga to be a sacrifice, lalo na sa mga tao, kasi we are all stained by sin. Ever since we are born, makasalanan na tayo. So, there is no perfect human being apart from Jesus, na kaya nga nagkatawan tao siya, and siya yung namuhay talaga ng perpekto bilang tao. Kaya, nung sinacrifice niya yung kanyang life for us, siya yung, and sabi nga dito, without the shedding of blood, there is no forgiveness, sa verse 22. Kailangan niyang mamatay talaga para mag-guarantee yung talagang mag-guarantee yung salvation and talagang ma-reconcile tayo kay God, kasi kailangan talaga ng may mamatay, kailangan mayroong mag-shed ng blood para mag-guarantee yung kapatawaran natin or yung salvation natin. Saka ginawa ni Jesus yon once and for all. So, hindi lang yung present sin mo ang mababayaran or ang mapapatawad, malilinis. Malilinis ka talaga from the inside out. Talagang mapupurify ka. Di ba nga, past, present, and future sins were already forgiven and it is done once and for all. Dito, sabi, verse 28, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Yung unang pagdating ni Jesus, naging Messiah siya, as ransom, as Lord and Savior. So, lahat ng mga sasampalataya sa Kanya, once He comes again, di ba nga yung second coming of Christ, He will come as a judge, and hindi na siya, He is no longer the Messiah, but He will come as a judge, di ba? I-judge niya tayo according to what we have done. If we have those who believed in Him, syempre, they will be saved. So, yun nga. Ang laking comfort nito for a believer, that your sins were already forgiven, everything, past, present, and future. Pero it should not give us a license to keep on sinning, 'di ba, kay Lord?
Kasi minsan pagka na-realize ng tao, magiging aabusuhin yung grasya o yung gagamiting license to abuse the grace of God. Kahit pala magkasala ako pa ulit-ulit, napatawad naman pala lahat eh. Kasi, iba, past, present, and future. Pero, mahahumble tayo nito, how great the love of God is for His people, for His children, na He even sacrificed Jesus, His Son, for us, diba? Na hindi naman tayo deserving sa mga sins natin eh. Pero yun, talagang it will affect how we how we have how we live our lives, yung perspective natin. Kung mamumuhay ka ng parang talunan ka, na ay parang you will dwell in the past, yung mga past mistakes mo kasi napatawad ka. So sabi nga, magkaroon tayo ng child, yung legitimate child ka ng Lord, yung yung magiging mentality mo, orphan mentality ka ba? Kasi hindi lang tayo pinatawad eh, hindi lang tayo nilinis sa mga kasalanan natin, inadapt pa tayo na maging anak. So grabe naman yung yung grace ni God, yung kabutihan ng Diyos sa atin. So if we receive His forgiveness, we should also learn to forgive others just the way God forgives us, diba? And ito yung napakagandang reminder for us na hindi na tayo napakahirap kasi nung sa Old Testament ng hassle noon. 'Di ba? Every time na mag-fall ka sa kasalanan, kailangan mo mag-sacrifice, magkatay ka pa ng hayop. Paano kung 'di ba? Parang napaka-laborious, napaka-hassle talaga. Ngayon, once and for all, ginawa ni Lord 'yan. Magsumampalataya ka lang sa Kanya. Faith lang ang kailangan eh. And then you will already be saved and you will be forgiven. You will be justified through faith. So, yan po, napakagandang reminder sa atin kung paano tayo minahal lang sobra ng Diyos at minamahal pa tayo hanggang ngayon. Hindi naman nagbabago yung pagmamahal ni Lord kahit na tayo yung umiiwas, tayo yung makasalanan, na paulit-ulit tayo matigas ang ulo. Patuloy tayong inaabot. So, ayan, may this be a reminder for us to keep on let us start to pursue our relationship na sa Panginoon, kasi ngayon mga nangyari po nowadays, it's not a joke, they are all true, na malapit na siyang dumating. These are all signs of the end times. So all we have to do is to really devote our lives to the Lord and to start living our lives for Him, not for ourselves na. Do our best to serve Him. In everything that we do, may we glorify Him in our lives. And of course, to the people, maging blessing sa mga tao sa paligid mo, always choose an act of kindness to everyone. It's kailangan i-spread natin yung love, 'di ba? Umiral sa atin lagi yung pagmamahalan, compassion, pagpapatawad sa kapwa, and grace sa bawat isa. So thank you Lord for your blood. Thank you Jesus for the blood. May kantang ganun eh. Thank you for saving us, Lord. And ayan, sana po maging encouragement to sa atin ngayon. Ingatan lahat. Thank you, bye. God bless.